Doon sa survey po na ginawa namin, at pangatlong beses na po naming survey ginawa to mga kapuso, meron pong mga competencies or mga skills na kulang sa mga kabataan natin. Ano yun? At pangatlong beses na po namin tinanong to over the years, number 1 po ay yung communication. Hindi sila nakaka-communicate. Hindi po Anong sila ibig sabihin ng communication? nakakapag-communicate. Hindi marunong mag-English. English Ganun ba po yun? ang kailangan. Bakit kailangan mag-English? Itong show natin, nasa Pilipino. Kasi po globalized na po tayo. At ang ating mga players sa industry po, hindi lang po nanggagaling dito. Posible ang isang produkto ginagawa dito, pero ang ibang bahagi ng manufacturing ginagawa sa ibang bansa. So kailangan marunong po tayo mag-collaborate. Kailangan mag-English. O ano pa? Sinabi mo, anong competencies o communication? Ang communication ang number 1. Pangalawa po, critical thinking. Kailangan po at the school level pa lang. Talaga pong matrain po natin yung ating mga graduates. Anong ibig sabihin ng critical thinking? Ikaw naman, Jocelyn, ikwento mo nga, anong ibig sabihin ng critical thinking? Hindi basta ina-accept, basta sinabi ng teacher, accepted mo na kaagad. Kailangan nag-iisip ka, ganun ba yun? Kailangan po nag-iisip. Oh. Magaling po tayo sa vocabulary, computations, pero kung pinapa-analyze natin ang mga problema, hindi po natin masyado na-exercise yung mga utak natin. So, kailangan po kasi memorya tayo ng memorya rather memorya. than analyze ng analyze. I totally agree with that. O ano pa? Tapos ang isa po nakikita rin po namin yung initiative. Yung mga kabataan po natin siguro, matrain din po natin sa initiative. Paano sila maging initiative? Paano sila ma-involved na hindi naman nanggagaling sa proddings pa ng mga supervisors or ng mga parents nila, pero kusang loob. Okay. So, initiative mga kapuso, communications, i.e. English, 2 critical thinking, and 3 initiative. When was the first time you did your survey? We did it in early 2000. In other words, in those 10 years, mga kapuso, ganun pa rin ang problema. Eh di, ang ibig sabihin nun, no offense, man, Yes. you weren't doing anything about it. That's sometimes we feel remiss. Parang sinasabi po namin, kasi may committee po kami sa PMAP. Ang pangalan po ng committee, Industry Academe Linkages. Minsan po tinatanong ko, effective ba ang ating mga advocacies? Effective ba? Kasi paano kayo parati na nag-linkage? lang yun ang lumalabas. Nakikipag-usap na po kami sa National Competitive Council at saka dun sa mga committees. Pero National sa CHED, Competitive at saka Council, Jocelyn, is a creation of President Aquino. In other words, 10 years had elapsed and you hadn't done anything. No offense, man. I'm not trying to criticize PMAP, but there's a lot of things that must be brought out here. Hindi po ba? That's correct, yeah. Kayong mga employers kayo, preferred nyo college graduate, miski janitor, gusto nyo college graduate, doon ganun ba? sa last, hindi ko naman, depende sa position, pero doon sa last survey na ginawa namin, 60% pa rin po ng mga respondents namin na nanggagaling po sa lahat ng industries. 60% pa rin nagsasabi gusto nila ng college graduate. For what? For what? For most of the positions. Clerk, kailangan college graduate. Bakit? Unemployment rate kasi sa college graduate napakataas. So it's so easy to get college graduate as employee. Miski. If you look at your statistic, the college graduate is the highest unemployment rate. Okay. If college graduate has the highest unemployment rate, is that not because malaki ang kanilang reservation wage? In other words, college graduate ka, ayaw mo na miski basta-basta. Kasi naman college graduate ako. Kaya, nag-iintay ka. Pero kung mahirap ka, hindi ka pwedeng maghintay. Hindi ka pwedeng maghintay sa kadamihan. In other words, you're saying college graduates come from the higher, from essentially the higher income groups in the Philippines. Very few college graduates come from the bottom 30% ng ating income groups, mga kapuso. So, ang unemployment rate natin, latest, is 6.8%. Pero ang unemployment rate ng mga college graduates is 12.4, 12.3%. Anong ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin nun ba na ang mga college graduates hindi pwedeng makakuha ng job? O ang ibig sabihin nun yung college graduates medyo maselan mag-pick ng jobs? Ano po ba sa inyong pananaw? So, palagay ko, a combination of the two, Winnie. One is simply na yung excess supply of college graduates relative to yung kung anong offered dun sa market, no? May excess supply tayo ng college graduates. Surely, because of the investments are not growing as fast as we wanted to. So we need investments to accommodate these new graduates every year. So that's one. The other one is yung competencies required by the market, no? So marami tayong graduates pero kulang naman dun sa competencies required by the market. Okay. Ginagawa nga ng iba is riniretrain pa yung mga fresh graduates. Related to that yung mismatch nga na sinasabi natin na nandiyon yung work pero kulang dun sa competence required by that work.